Mystics first game. That's it for us on Compound. Grabe yun. Back and forth yung laban na to. Nakita natin, may potential yung Gaon Gaming, may potential din yung UM. Pero towards the end, no, lumabas yung longevity, lumabas yung mas malalim na strat book ng Gaon Gaming. Especially here in the overtime. At dahil doon, map number 1 going their way. Okay. Gaon Gaming with a very hard-earned win dito, no? Pero kudos to Ubek Maniac. Nakita mo talaga, no, that they were really banking on the air of Gaon Gaming wherein dapat ganito rin kami maglaro. Eh, natatapatan naman nila eh. It's just that Gaon Gaming in a very Gaon Gaming fashion, they are just winning the better 1v1s. The aim duels was just better at the end of the day for Jackban and Jeffersoul. And would you believe it, it is a kill fiesta para kay Jackban. Lahat ng lumilinya, matatagusan talaga. And my God, there was nothing short of a very entertaining gunfight between Ubek Maniac and Gaon Gaming. And I'm really excited for what Port has to offer, knowing that this is a map where crazy things can happen. Oh yeah, lots of crazy things that we're going to be expecting in Port. Knowing that especially, this is still one of the stronger maps ng Gaon Gaming. So, to know the willingness ng Ubek Maniac na piliin yung mapa na to, parang dito natin makikita kung may tinatago silang lakas, kung nabasa na ba nila, naharap na ba nila lahat ng strat na nakatago ng Gaon Gaming dito. Kasi kailangan nila ilabas lahat, especially since this is series point para sa side ng Gaon Gaming. They only have one more map to go. So, for Ubek Maniac, kailangan nilang ilabas lahat. Hindi nila pwedeng itago kahit isang strat sa kanilang strat book kung gusto nilang manalo dito sa series na to. Okay, so if you are the side naman of Ubek Maniac, para sa iyo men, ano ba yung iniisip mo ngayon para maitawid tong port na to, knowing na yes, common ground namin to, but the fact that Gaon Gaming is the far more experienced team and really knows how to play. After all, they took down Execration in this very map wherein 10-4 pa yung naging scoreline. Sobrang dominating, sobrang one-sided. But the difference is Ubek Maniac is a top team. So with Ubek Maniac's macro, how do you think this will fare out in Port? So I think here is just, para sa Ubek Maniac, they just need to go back to basics, no? Medyo ino-overthink nila yung mga pangyayari tuwing nasa may attacking side ang ating Gaon Gaming dito. At dahil doon, no, if you overthink, you can't really focus on your actual role, no? Yung role mo, yung job mo na ikaw ba yung mag-i-entry. Kailangan ko na lang hawakan yung angulo na to para maging safe yung mapa. At dahil doon, hindi ko alam kung medyo as a mental side din yung problem ng UM. It's the first map kasi nakita natin, di ba, habang tumatagal yung laro, habang dumadami yung round na napapunta sa side ng Gaon Gaming, medyo tumatagilid yung mga strategiya na nilalabas ng Ubek Maniac, no? My God, man. Gaon Gaming with the unbelievable reads. And ganoon din naman ang ginagawa ng Ubek Maniac. Pero in terms of effectivity and efficiency, man, parang lahat talaga ng binabasa ng Gaon Gaming is coming through. Parang, and just like this, no, Jackban anticipated all of that and no one expected talaga na dun pa siya sa top still yung magbabantay. Usually, you just crouch and then hope for the best na mag-overextend yung kalaban tapos hindi nila i-check yun. Pero for Jackban to be at an open spot, Jeffersoul just peeking out at mid. Confidence is all over the board naman para sa Gaon Gaming and for Ubek Maniac. This is a bounce back map para sa kanila para mabawi ito. And I'm pretty sure Ubek Maniac may niluluto sila ngayon para papunta ang series to map number 3. Let's take a look at the set summary. Let's take a look at numbers. I am so excited pre kasi Jackban before entering into overtime had like 24 kills. And Jackban, of course, what is that? 2.3. My pre, it's Jackban Esports pre o Jackban Gaming yan, no? Yung mga kasunod niya. Alam mo yung pre, ganito gawin niya, lumakad lang kayo, tapos ako napapatay. Yung parang ganun lang. Yeah. Parang kumbaga parang siyang nag-smurf sa unang set tayo na makikita natin. Pero, I mean, it also has to do as well. It's not to lower the standards of the team, no? Kasi si Jackban, siya pa rin yung, at the end of the day, siya yung kumukuha ng mga kills. Pero yung supporta kasi ng mga teammates niya, no? Knowing na, hindi niya kailangan dibantayin yung isang angulo sa may gilid niya kasi nandiyan si Jeffersoul, dahil nandiyan si Jason, dahil nandiyan si Jump, dahil nandiyan si Jeprax, at dahil doon wala silang kaproblema dito para ipagpatuloy yung ginagawa niyang kalokohan, no? The hijinks that Jackban has been getting up to is all because of the fact that he's able to trust in his teammates.
And Jack Ban has been put in a lot of pressure. Actually, hindi ko nga in-expect na si Jack Ban nga yung magsisimula ng laban para sa Gaon Gaming. Usually it's Jeprox, usually it's Jams. Sila yung nagsiset up lahat from Crossfire to entry. Lahat ng galit sa mundo nakuha na ni Jeprox at Jams from the first week Pero ngayon, Jack Ban from out of this world performances and kills. Bakit nga naman hindi siya yung magiging MVP? Tama lang yan mga idolo. Guaranteed kill per round, 2.3 KD. If that is not an MVP, man, I don't know what it is. Man, it's sobrang insane kasi ng performance si Jack Ban dito. Cool under pressure, kahit na tatlo yung paparating sa kanya, kahit na nakabato na lahat ng flash, lahat ng smoke, lahat ng nades sa pagmumuka ni paring Jack Ban. Wala siyang pakialam. This guy has hands of steel, a heart of steel. Ay nako, Jack Ban, paano mo nagagawa? Tangi ikaw lang nakakagawa nun, tangi ikaw lang nakakaisip nun. Kaya pa-tutorial ka naman dyan, Jack Ban. Congratulations for Gaon Gaming for winning set number 1. Pero ngayon, Ubek Peña has a score to settle dito sa set number 2. Kasi nga, pupunta naman tayo sa port na kung saan pwedeng bumawi yung Ubek Peña to for set number 3. And just Bobby, this might just be the map that we have all been waiting for. It's not actually compound pero port that will be tested by Jeprox and JJ. Battle of the Lason at Battle of the Sniper. And pre, this series has been cooking so far, no? Ang ganda ng pininta ng Gaon Gaming tsaka ng Ubek doon sa compound. Pag dinala nila yun dito sa port, di ko na lang alam ano mangyayari. Baka magbukas ang lupa ng tinalupan man. Di ko alam ano mangyayari. Well, parang lalabas yung impyerno dito, no? Open the heavens and bring out everything you can. Kasi nga, nakikita natin yung confidence ng Ubek Maniac to choose this map despite the fact that this is one of the stronger maps para sa side ng Gaon Gaming. So, tagisa ng galing. It's gonna be the chess match, pare. Kung saan yung mas magandang strategy, kung saan mangyayari yung counter strat, and who is gonna be able to adapt faster between these two teams. Ngayon, sino ang mauunguna? Si Jack Ban ba? Si Jeprox, si JJ, si KLB, o si Kano? We'll never be too sure, no, as to what indeed are they cooking. Kasi nga, hanggat hindi pa natin nakikita yung mga action, ang hirap talaga pintahan. Pero sa nakikita ko sa compound, this might just be the map wherein JJ and No might have something in store na kung hindi man nila successfully nagawa sa compound, pwede nila gawin yun sa port because the nature of its map really benefits the playstyle of JJ. And isama mo na rin si Jeprox pa si Jack Ban, no? Pero ang pinagkaiba lang nito, I see the better efficiency sa Ubek Maniac. Lalo't lalo na, no, na pag gumawa talaga sila ng play, kumakasa talaga sila. And that reflects so much from their past games. For Gaon Gaming, this is one thing that they have to ensure na hindi sa lahat ng oras gumagana yung style nila dito sa port. And it showed sa laban nila ng Motomac. And now, Gaon Gaming, how will they fare out against Ubek Maniac with a chance to close out the series 2-0? Or will Ubek Maniac send it to set number 3? Ay, dito na tayo sa port mga kaibigan at oras na para mag-crossfire. Sisimulan natin dito para sa side ng Ubek Maniac. Medyo dahan-dahan lang dito kay LP. Trying to find information just underneath here. Dahil nandiyan na kaagad yung smoke, this gives the chance para sa Ubek Maniac, or para sa Gaon Gaming rather, na kumuha ng maraming space, maraming espasyo to deny the vision para sa side ng Ubek Maniac. Di nila may expect kung saan nakatago ang mga players ng Gaon Gaming, knowing that it's been taking them so long para kumuha ng map control dito. Ang ganda. Tira ng pwestuhan ni Mr. Jams. Dito na nga, posible magkita-kita itong dalawa. KLP. Barely missing the angle na makikita niya yung depensa. Pasensya. The spam going on through. Walang tumatama, Di ko alam kung ano nangyayari. Pre-reveal naman dyan, paring Jams. Grabe, no, Jams. Tinawag ka ba ni Foreman para magpalitada, men? Napakatigas ng pader na yun, Ang hirap, Di na wallbang? Usually na wallbang yan, Kahit nakakapagpataka, pare. Pagtaka, Jams, walang natagdi sa sayo, Yun ang malupit sa'yo, pre. Nabuhay pa siya, men. Walang kahit isang punto ng damage. Walang katagas-tagas ng dugo, idol. Pero Jefferson, matatag siya dito, no? Pero, grabe nga naman. Utama testing sila. Godbox yan, mga idol. Tinawag yan na Godbox for a reason. Pero full face pa kayo ng tugtutulak. Jefferson! What a shot! Kaso nga lang, meron pang kasama si JJ. Kanya nga bang ipaghigante ang kanyang namayapang tropa. KLD will be finding Jeprox. Hindi pa tapos si Jefferson. Nangangalahati na nga yung buhay dito. One more hit. Kilitiin na lang si Jefferson. Pero meron naman siyang kasama dito. He gets one! What is that, Jefferson? And Jobs, may insurance na kasama ni Jefferson. Pero magiging 1v2 na nga to. Jack Ban mako corner. KLP gets the double.
And Ubek Maniac once again mag-iinit sa port. What a start for Ubek Maniac. Woo! Ang dami nangyari. Sino mo, round number 1 pa lang yun. Naging isang battle royale sa gitna ng dalawang team na to. No? Puro kill. Halos wala tayong nakitang utility masyado. Nung nagsimula na yung laban, tuloy-tuloy na. At hindi ko alam kung yun yung magiging epekto ng unang round na yun. Pero yung Ubek Maniac, medyo iba yung approach dito. We have JJ. Ng pestuhan dito, baka makita niyo si Jeprax along the way. Mayroon tayong konting pasensya. 2v1, the chance of a fight. Pero si Jeprax, tamang lakad lang. Hindi siya nakita. Medyo magiging weird yung timing natin dito. KLB, takbo lang muna. Hoy! The timing! Uy, ganda ng timing. Pero Jefferson, mag-isa na naman. Jefferson against the world dito sa Godbox. Kaso nga lang, KLB is gonna get the headshot. And now, open ang LA para sa Ubek Maniac. Nades na. Nilalabas dito. Oh, jumps. Down gaming, down 2. Nakita yung si JJ. Hindi siya nakakonect ha. Kahit isang bullet, walang tumama. Pero si Ubek Maniac dahil doon. Tamang atras lang muna dito. Hindi ko nga alam kung ano kaya yung plano ng Ubek Maniac dito. Knowing na tatlo na lang yung nakatayo sa side ng Gaon Gaming. At dahil doon, medyo umatras sila. May nakikita tayong konting hesitation para sa side ng UM. Dahil doon, ang dami ng oras ng Gaon Gaming para pag-isipan, ano ba talaga yung pwesto nyo? Kasi tatlo sila dito sa B. Baka tama yung read nila. Ubek Maniac, tamang lakad lang papuntang A. Walang tao dito! Walang tao, lahat sila nasa B. Na mali kayo ng chismis, mali kayo ng balita. Nag-uyo kayo ng Ubek Maniac open. Kaso nga lang, hindi pa rin kiniklar ng Ubek Maniac pa rin natatagalan sila. Pero, na-smoke na nga nila dito yung connector. Mapapatagal pa ang pagtulak ng Gaon Gaming para makuha yung retake. 39 ay tumatakbo. Pero sino ang dedepensa sa magtatanim ng C4? Sisimulan to ngayon, Mino. Gaon Gaming, you have a chance of a lifetime, mga pre. Double sniper, tatlo kayong masustansya pa ang buhay kumpara sa lahat ng duguan dito ng Ubek Maniac. Kaso nga lang lamang sa tao ngayon ang Ubek. And now, one ladder, one ramp. Pwede ni KLB. My God, Jason, there goes the util throw. Hindi pa rin papala yun. Sinalo din, no! Hindi basketball yan, pre! Ang ganda ng alley-oop pa, Malakobi and Chaka. Pero bumabaril pa rin ngayon ang Gaon Gaming. Sets up a 2v1. Gaon Gaming, can they get the retake? And now, KLB, hindi pa takbuhan! KLB! Oh my God, he misses the shots! But does he have time? No, he does not! Tinawa yung clutch ni KLB dyan, pare. Napakaganda ng timing. Kahit namatay pa rin siya, panalo pa rin yung round na yun. Ubek Maniac by the skin of their teeth get the second round here in set number 2. Man, hindi para sa mahinang puso talaga tong series na to, no? Iba talaga, pare. Iba. Pa-check ka ako ng baby pagkatapos kasi grabe, no Ubek Maniac. Wow, JJ! Hoy! Nabasa si Jeprax. Ayan yung territory ni Jeprax palagi, yung ladder papuntang CA. No absolute way, man, JJ. Sabi na pre, lasan matchup to between him and Jeprax. Mababawi din kagad ni Jason. Meron siyang tropang kasama. And ngayon, balik tayo sa 4v4. Tara nga, KLP. Gata makita yung si Jefferson, di siya nakakonect dito, pero alam na nila kung saan yung isa't isa. Laban naman ng sniper dito sa may mid habang nag-aantay tayo ng konting presence galing sa side ng Ubek Maniac. Nagkaroon na sila ng konting confidence knowing that they're starting it off early and strong. And now with this 4v4 in a minute and a half, ha, daming oras, daming pwedeng gawin na kalokohan ng UM dito, pero biglang bumagal ang mga pangyayari. Jumps. On top of side, nakalagay si KLP, pare. 3v1. Isa-isa sila nalalaglag sa side ng Gaon Gaming. They are farming, pare. No na lang yung natitira at takuhan na ni Jason. Dire-diretso ang mga pangyayari. Gaon Gaming, hindi pa sila talo ngayon. Eh, nakita ka ba ng Ubek Maniac na hindi nakapasok ng site? Exhibit A nung round number 3. Gaon Gaming. Literal na tinayuan lang nila yung Godbox. Hindi nila ginamit pang harang. Tinayuan na lang nila yun, isang high-low setup lang and bang, Ubek Maniac, bigla na nawala na parang bulaeng na yun. Uy, KLB, men, kalma ka mula, wala magta-trade sa'yo kagad. Dire-diretso ka sa lobby. Pagkalabas mo, ayan ang oh my God, yan ang kinalabasan. And now, Gaon Gaming, 2 quick rounds. And ngayon, sila pa rin ang panalo. What? Ubek Maniac. Oh, this is Crossfire Philippines, man. This is Crossfire, that's exactly what it is, Crossfire Philippines, man. Crossfire rocks namin. Let do rock for a reason, pare. Yung Gaon Gaming, yun lang pala yung kailangan nilang gawin, no? Pabilisin nila yung round, biglang mananalo sila.
Ayun, yung sistema ng Ubik Maniac kung saan kinukuha nila yung map control, nade-deny dahil sa bilis ng kilos ng Gaon Gaming dito. Di ko alam kung ano yung plano ngayon ng Ubik Maniac, paano sila mag-a-adapt dito kasi kung pagpatuloy nila yung ginagawa nila, malalasot na sila ng Gaon Gaming ulit. Pero ito na nga, dahan-dahan ulit denying them of any kind of information. Ang ganda ng pustuhan ni KLP as well. Pero, ang patalang dito ng kung ano-anong utility sa may mid si Jams. Nakakarinig ng mga kalokohan, nakakarinig siya ng ingay. Makikita natin, may mabilis na rotation galing sa kanyang mga teammates, sa kanyang mga kasama. Dahil doon, 3v1 yung nangyari. Sino, walang kalaban-laban. Jason ang unang mamamayagpag na isang kill dito sa round na to. Ay, man, kailangan mo natin huminga kasi sa mga pangyayari Kaya muna pare. hinga muna tayo kasi Ubik Maniac at Gaon Gaming, hindi naman to speedrun eh. Hindi naman to karere, pero binibilisan nyo talaga eh. Parang, pwede ba? nakikita ko na sa dami ng laban ng Ubik Maniac at Gaon Gaming, sa mga nilaban nila sa mga ibang teams, pinapatakbo talaga nila yung oras. Pero, tulad yan, pinapatakbo talaga nila yung oras ngayon, no? Pero ang lalim na kagad ngayon ni JJ and Gaon Gaming. Kita naman, no, kung sino lamang sa kill feed, lahat yan, Gaon Gaming. And now, KLB, siya na nga lang ang nakatayo dito. Pero nasa loob na siya ng site. Probably setup na si Ipo. Nagpapaulan na nga naman. Kobe and Shaq, aliyop na naman ng mga nades dito ang Gaon Gaming. Okay. Wala lang boy si KLB. Literal na isang hininga na lang talaga, no? Ayun, no, isang bato na nga lang ng... Oh. Kalmado. Like sinasayawan. Like this. Para nga, okay to Jumps, oh. Uy, left, right, smooth criminal, oh. Bigla, ang ganda ng timing, Gaon Gaming. That was beautiful, man. Ay, man. Talagang nagbilang yun eh. 1, 2, 3. Slide. Ganon. Yun narinig na ko. Yun yung comms narinig ko, pe. Panigurado, no? Di mo rin alam kasi kung ano mang pangyayari dito, no? Sa isang iglap, biglang nawala yung mga teammate. At dahil doon, nagkaroon ng 1v3. So ngayon, ito na naman. Labanan na naman sa mid. Smokes. You brought out as well, JJ. In an attempt to try and get a little bit of damage sa side ng Gaon Gaming. Babato siya ng nade dito. Makakita kung magre-respond, kung papansinin ba siya, kung isisin ba siya ng Gaon Gaming, pare. Hindi ko alam. Baka naka-inbox lang ngayon eh. Kasi wala eh. Hindi siya pinapansin, pare. Hindi pinapansin. Walang rotation na nakikita sa mapa. Pero ang lalim na kinukuha kagad dito ni JJ, oh. Wala nga lang kumukuha na pwesto ng Gaon Gaming. Kaya this is a chance for Ubik Maniac. It's so weird. How do you fight? This is actually a good position. Like, sobrang open nun. No Gaon Gaming member is trying to force mid, punta ng ladder, tsaka kumuha ng pwesto doon sa RS ng Ubik Maniac. Wala eh, no? Wala talagang nalalasan ngayon Gaon Gaming. This is very default of them. Wait. What is this? Dire-diretso lang yung Ubik Maniac, pare. Walang makitang kahit isang tao yung Gaon Gaming bigla, no? Pagkatapos ng lahat ng ingay sa mid, dahil hindi sila nag-rotate, may possibility ngayon na walang kahirap-hirap makuha yung site ng UM. Pero dahil doon, no, dahan-dahan, tamang tahimik lang. Ganda ng pwesto ni JJ dito. Hindi siya may expect dito na ganyan sila kalalim sa loob ng site. Tatlo ang nasa mid. Iniwan nilang mag-isa si KLB. Naku po, napakasakit. KLB, kung mawala ka dyan, makikita na kagad ng Gaon Gaming kung nasaan yung iba. Kasama na lang, pero naglalapit sa likod, Jeffrax! Kukuha niya lang yung isa. Gulat ang mundo ng Gaon Gaming. Oh, Ubik Maniac baka mga gulat. No, gonna get the double kill. And Jefferson and the rest of the crew. Lilipat na dito papuntang site. And there goes No. Finding Jason. Mainit si No. He's gonna get the 4K. And Ubik Maniac dismantles Gaon Gaming. Who needs a C4, man? Kailan pa ba natin nag-plant? Hindi, syempre, Ubik Maniac yan eh. Tamang pasok lang, magugulat na ng Gaon Gaming. Naubos na sila. Ubusan ng lahi yung nagiging labanan dito. Hindi ko nga alam kung ilang round na yung dumaan na parang hindi pa napaplant yung bomba. Hindi pa natatanim yung C4 natin. Parang dire-diretsong laban lang yung nangyayari sa screen natin ngayon. Uy, Gaon Gaming. Parang kailangan lang nilang ayusin yung ginawa nila last round. Okay naman eh, Jeffrax got one, pero hindi nga lang yun na-convert into a multi-kill potential kasi nga napatagal ng Ubik Maniac yung entry nila. But as soon as No went in, he got everyone in the site at walang tumulong doon sa pag-rotate ni Jefferson. Pero Jefferson and Jeffrax with a quick wit here dito sa LA. High-low once again. Walang masyadong bago for Gaon Gaming. Parang ang ginagawa talaga ng Gaon Gaming habang tumatagal, pag medyo mabagal ang pag-entry ng Ubik Maniac, doon sila mag-start ng lurk. Pero dahil nga
sense nila na pwede silang pumunta ng mid. Mukhang Gaon Gaming, they are still sitting here. Pero Jeprox now making his way to CA. Pero this is just a Jeprox staple para sa kanya with Ubek Peñac trying to dump in the utils para hindi sila kagad ma-overly exposed. But with the time ticking, Gaon Gaming, they are risking Jeprox's life para lang makakuha ng information. Ito na nga. Ganda ng pwesto. Nakita ni Jeprox, 2 tao sa may mid. And in response, magbabato siya ng need. Ngayon, kailangan ng Ubek Maniac medyo magpanik kasi nauubos sila ng oras. Ibang minuto na lang yung nagtitira sa ating timer. Nakikita nila si Jeprox. Wala siyang kalaban-laban kay LB. Unang nag-entry. Unang nakakuha ng kill si Jabs. Sumunod sa kanyang kamatayan. Ayun, napakaraming spasyo. Napakaraming tao. Nalalaglag sa side ng Gaon Gaming. Jefferson stuck in a corner, being hunted down underneath the stairs. Wala siyang laban doon. X here. Jack Van good for 2, but it's not gonna be enough. 3 people left on the side of Ubek Maniac now, taking the lead away. Man, that was over for Gaon Gaming as soon as KLB got his kills. And for Ubek Maniac, akalain mo nga naman, no, parang take your time. Ang dami nilang pasikot-sikot only to end up rushing LA. Hindi na sila nag-clear ng mid, hindi sila nag-clear ng bingo. Okay, Dolpex, tumba. Okay, Dolpex, wala ka talaga katako. Wow, Jefferson! Gonna get the kulat. Gonna get the triple kill as well. Wow! Okay, gusto nila maklear out si Jefferson, hindi nga nila makita. Kahit mag-wallbang pa sila. Jefferson! Men, hindi pa ako tapos mag-analyze sa ginawa ng Ubek Maniac. Bigla ka na lang nag-asik na dilim! 4! Jefferson, 1, little 2, little 3, little Ubek Maniac sang nawala. Little 4 o little 5? KLP. Little 5 nga ba? Little 5 nga ba to? O little 4? Jeprox, uy, nakita oh. Kaso nga lang kung may gugulatin sa kanya, Jams will get the last kill. Jefferson with a sniping clinic puts Gaon Gaming on the board once again to tie it off 4-4. One more before we go to the second half. Man. And Gaon Gaming, this has been a fiesta. Hindi to match pre, fiesta to eh. Fiesta talaga, man, si Jefferson. Parang kumakain ng kumakain. Nakakapatay na nakakapatay. This guy, one-man army in that last round. Pero dahil doon, no, kailangan mag-respond ng Ubek Maniac. Kailangan nila mag-ingat sa kanilang mga hinahawakan na angulo. Kailangan sila magbabata ng mga utility kasi nga, dahil sobrang willing nilang gumamit ng utility ng maaga, nagkakaroon sila ng konting difficulty to get inside of the site. Dahil nga, maaga yung mga nade, maaga yung mga flash, maaga yung mga smoke. Pagdating ng actual na entry nila sa site, wala na sila magamit. Naubusan na sila ng pwedeng pangsira ng sightline ng Gaon Gaming. Okay. What will be the plan here for Gaon Gaming? Wherein, with the injured Jumps, binigyan na sa kanya yung sniper. Siya pa rin ba mamumuno ng Godbox? O ipupush na lang ang bid dito? Jefferson, hindi yun yung pwesto mo kanina. Bakit nandyan ka? Gaon Gaming, what are you smoking? What are you cooking? Baka Ubek Maniac. I think they're setting up a trap here. Trap play. Probably sa mid. Lahat sila nandito. Pero wala pa nag-wrap around sa Gaon Gaming. Kaya Ubek Maniac, they now have a chance to go to RS at papuntang B na lang sana. Pero hindi. They're going back to their own spawn. What is they're gonna go to warehouse. And Ubek Maniac is absolutely taking their time. And timing? Kanina, Sino kanina talaga, Ubek Maniac, pag nasa kanilang oras, gumagana naman. Yun nga. No? 50 seconds on the clock. No, gonna be opening over onto Jack Van. Alam nila, chinek nila lahat ng corner. Walang tao dito. Ngayon, nakaplant na yung C4. Kailangan natin makakita ng isang medyo weird na retake dito. 4v5. Kaso ngayon, dito si Doc nakakuha ng isa pa. Tuloy-tuloy sila nakakakuha ng mga kill dito. Para si Jack na natitira. Wala siyang kalaban-laban. Ubek Maniac getting that last round before he switch over. And now Gaon Gaming faced a tough task in terms of rotating, men. Ang kalahin mo nga naman na Ubek Maniac, I stand by what I said, no? Pag iniingatan ng Ubek Maniac yung oras nila at talagang sinisigurado nila na yung entry nila is hindi pa isa-isa, Ubek Maniac will surely get around. And it goes. Gaon Gaming, walang binatbat yung depensa nila. And Jason and Jams doing some work for Gaon Gaming. What is this? KLB is doing something. Pero si Jason gusto niya rin makisama sa mga pangyayari. Jack Van is gonna get overly exposed si Ratbiet at nakita siya ni Dolpex. Ngayon, napigilan ang lason ng Gaon Gaming. Wala nang wrap around play. Duo body system na ngayon ang Gaon Gaming sa pagkuha ng site. And Dolph expects his way to Godbox. Ano na pwesto dito Magkakaroon tayo ng 2v2 setup dito para sa side ng Ubek Maniac. Nakuha nila si Jason. Kaso,
yan na nga yung C4. Alam na nila kung saan nakapwesto. Ngayon, all the pressure, lahat ng pressure, pare. Tinagalog ko lang, pero si Jefferson na rin yung natitira para sa side ng Gaon Game. Kailangan niya bawiin yung C4. At ngayon, makahanap siya kung saang site siya pwedeng magtanim. Okay. Dolphex. Tama lang ang pwesto dito ni Jefferson. Hindi niya ma-clear out basta-basta yung site. Kasi pwedeng manggaling sa low si KLP. Pero timing. Linyahan mo lang, idol, para ka lang nagpapagupit, nakita na yung ulo. Kaso nga lang, magtatawag ng maagang nade. Wala pa sa top box si Jefferson. Daming Nandito oras, pa siya sa baba. Pero nice smoke, men. Kaso nga ba, mas parang mapapabuti pa nga ata ni Jefferson yung pagpunta niya sa top box eh. Dahil nga sa harang na binigay ng Ubek Maniac. Hindi makatulog ng matiwasay si Jefferson. Hindi pa nila alam, 40 seconds tumatakbo ang oras, pre. Agahan mo na pag-entry. Kaso nga lang, nice wraparound by Jefferson. Okay, pupunta siya ngayon ng B. He's baiting them out. And Juswabe, what a Houdini play here by Jefferson. Houdini, indeed. Sometimes you just don't know, no? Kumalikot ka ng konti sa isang iglap, biglang wala na yung kalaban mo. Kaso dito na yung lalabas magiging problema para sa side ng Gaon Gaming. Dahil si Jefferson na lang natitira dito, isa lang yung pwede niyang hawakan na angulo. Sa hawak ng AWM, kailangan fully committed siya sa angulo na to. Pero depende pa rin kung saan manggagaling yung Ubek Maniac. Pero basta ng utility, nahanap siya. Hindi siya nakakapag-connect ngayon. Nilalabas na kanila. Ang isa-isa. Dolphex, unang malalaglag. Konting oras na nang titira si KLP. Kailangan niya paglaruan ang ating pwesto. Kailangan niya makita nasan si Jefferson. At nakuha niya nga ang ganda ng retake galing sa Ubek Maniac. At dahil doon, sa kanila yung puntos na to. Major gun advantage and position na rin talaga para kay KLP doon. Kahit hindi na pumik out din si Jefferson, wallbang lang ang puhunan ng Ubek Maniac and they just escaped near death doon. Pag nakuha ng Gaon Gaming na yun, it's just continuous momentum para sa kanila and they would have tied the game. Pero for Ubek Maniac, they were very consistent from the start. Kaso nga lang, ang laki ng finol off nila nung nawala si Nopati si JJ. Two of which is huge assets for Ubek Maniac to start the retake. Pero dahil nga doon sa mga natira sa Gaon Gaming, dahil nga sa pagkakagulo ni Jack pati ni Jason, bumalik na sa lupa ang Gaon Gaming and now Jefferson with a clutch, hindi pa naging sapat. Yes, he got one, but then again, Ubek Maniac will be playing the numbers really effectively over there. And now, back to basics tayo ngayon for Ubek Maniac. Kahit walang coverage ngayon ng A, kita mo nga naman na basang-basa ng Ubek Maniac na may manggagaling na Gaon Gaming member dito sa mid. Yeah. Bawi tayo, balik tayo sa basics nga dahil nga biglang nag-crumble, biglang nasira yung gustong gawin ng Gaon Gaming doon. And now, the pressure goes onto the side ng Gaon Gaming. Kasi nga, kapag adapt na yung Ubek Maniac, kailangan nilang mag-respond in kind. Kailangan nilang mahanap kung nasaan yung butas sa depensa ng Ubek Maniac. At dito lumalabas din yung playstyle ng Ubek Maniac, di ba pare? Hindi sila nagdedepende sa isang star player. They play in a system dahil maganda yung macro lagi ng Ubek Maniac. And injured KLB, injured din si Jack Ban. Bumalik na sa lupa na natatayuan ni Jack Ban. Hindi na siya immortal kanina na halos hindi na namamatay na exposed na ngayon ng Ubek Maniac ang pwesto ng Gaon Gaming. Kalmado lang. Wala pang nangyayari masyado. Sobrang passive. Ito natin pinakababagal na round nakita natin so far, men. Walang masyadong nagra-rush. Inuubos ng Gaon Gaming yung options ng Ubek Maniac. Or baliktad nga. There goes the smoke to Jefferson. Oh, he will not be challenging that. Smoked it off and there goes the 1-for-1 trade. Uy, si JJ! JJ will be getting the kill out to Jeprox. Nice kill so far for Ubek Maniac. Sila na kayo na namumuno. What is this? To. And JJ is gonna get Jack Ban. Pero si Jams, babawian si JJ. Pero tinan mo naman, Juswabe, 2v3. With no control over the site. Ubek Maniac has now made their way towards B. Wait, may oras pa ba sila? This might just be Ubek Maniac's round. 10 seconds left, man. Ayun, KLB, hawak niya yung bit. Nakikita niya yung jump si Jefferson. Tutuloy-tuloy sa lahat ni C4. Spray down to Jefferson to clean it up. Ubek Maniac, tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang. Walang tatalikod. Press W, Ubek Maniac. Yan kayo mapupunta. Men. Oh my God, Ubek Maniac. Just absolutely crazy. Wait lang. Oh, okay, Ubek Maniac. They're rushing LA. Ubek Maniac. Literal na maniac nga kayo, pre.
Tamang baliwan lang para sa side ng Ubik Maniac. Representing the team. Tamang push lang. Walang kaalam-alam yung Gaon Gaming doon, pare. Walang flash, walang kahit ano. Dahil nga, meron kang 4 na crosshair na nakaharap sa mukha mo. Nung sinabi Wala kang ko- magagawa, pare. Nung sinabi kong press W, baka pwede na ata talaga ako manahimik kasi feeling ko may Niliteral comms na up ako yata sa mga nila. kalaban eh. Kasi may sasabihin talaga ako, bigla na lang nangyayari. Kanina nangyari sa compound. And now, wala anong bago dito sa Portman. What? Ubik Maniac. Literal na ginawa talaga nila yung press W sa LA. Solid Okay. 8-4 dito. Ang dami kailangan habulin na round ng Gaon Gaming para mapanalo at o para makahabol man lang sa side ng Ubik Maniac. At dahil doon, no, medyo sira yung confidence panigurado ng Gaon Gaming after ng kalokohan nangyari ng huling round, pare. So ngayon, kailangan nila mas mag-ingat, mas maging careful sa kanilang mga ginagamit na utility. Dahil doon, ito na nga, they're spamming the utils, throwing the grenades, trying to get 1 or 2 kills. Jeffrax missing over onto 1. Pero nandyan yung mga trade. Si JJ nakakuha ng 2, pero nandyan na nga 2v3. Ubik Maniac still having the manpower advantage. Si Jack Ban over on the other side, trying to hold on to it. KLB here with the rest of the team. Nag-iisa na lang siya. Wala siyang magagawa. Wala siyang laban. Ubik Maniac, 1 puntos na lang. Pinapatunayan ng Ubik Maniac na nakaswerte lang ang Gaon Gaming support laban sa Execration. It is indeed no one's map, pre. And now Ubik Maniac, getting Jack Ban, KLP. That's not a good sign. Nag-iinit dito, men. Pero makakabawi kagad si Jefferson and kagad, no win a double. Oh no. Pagdating talaga sa barter ng pangalan, panalo ang Ubik Maniac. And they're just showing the advantage of this global resided map at gagamitin nila yon para manalo. Gaon Gaming with absolutely no counter-strating, no counterplay galing sa kanila. They're just gonna get thrown over by Ubik Maniac slowly but surely though. Pinaglalaroan na lang dito si Jams. And Ubik Maniac will be forced